JP, ano-anong mga ruta itong nabigyan ng special permit ng LTFRB para sa Undas? Aga, yung mga provincial bus yan na nabigyan ng special permit ay yung mga provincial bus dito sa Luzon, pati yung mga ibang provincial bus dito sa Metro Manila, tsaka yung mga nasa probinsya na merong mahabang mga ruta. Kabilang dyan yung mga ruta na papunta ng Bicol, Lawag, Cagayan, tsaka yung iba pang mga area sa Northern Luzon. Ayon nga sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, 790 na yung mga provincial bus na meron ng special permit para sa Undas. Ayon sa LTFRB, October 15 pa lang ay nakapag-issue na sila ng mga special permit. Sa panayam natin kaninang umaga kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, ipinaliwanag niya na yung special permit ay para makabiyahe yung mga bus doon sa lugar na hindi nila ruta. Kinakailangan ito upang hindi sila mahuli bilang out-of-route vehicles at masasakop pa rin ng passenger insurance yung kanilang mga pasahero sakaling pagkaroon ng aksidente. Nagbigay ang LTFRB ng special permit dahil inaasahan ang pagdami o pagdagsa ng mga pasahero na mag-uuwian sa mga probinsya dahil nga sa Undas. Ayon sa LTFRB, yung halos 800 mga special permit ay pwede pang madagdagan habang papalapit ang November 1. Samantala, kung sakaling kukulangin ang mga bus sa araw mismo ng November 1, merong mga itatalagang LTFRB personnel sa mga pangunahing terminal. Agad itong makakapag-issue ng mga special permit para sa mga bus augmentation. Dito sa Metro Manila, kabilang sa mga terminal na ide-deploy ang mga LTFRB personnel para sa PITX, sa Araneta Busport, mga bus terminal sa Caloocan City at mga bus terminal sa Maynila. Ayon sa LTFRB, bago yung November 1, magsasagawa rin sila ng inspection doon sa mga bus terminal para tiyakin na yung mga provincial bus ay nasa maayos na kondisyon para maiwasan nga yung mga aksidente para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez.